nila na sila ay mainit sa Misaya. Ang mga Hudyo ay bumangon sa pamumuno ng mga alagad, nagpakita ang mga alagad ng mga dakilang tanda, ng mga dakilang himala, kaya ang buong kahudyuhan, mga kapatid, marami po ang lumapit sa ating Panginoon Jesus. Marami ang sumampalatayang mga Hudyo, bagamat sila ay mayroong relihiyon. Ito po yung panahon na sila ay mainit, at kahit ang buhay nila ay ibinigay nila sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ito po ang kanilang iniisip na magpapalaya sa kanila from Roman rule. Alipin po sila ng Roman Empire, kaya sila po'y mainit sa pagdating ng Misaya, sapagkat inaakala nila na ang kanilang bayan ay lalaya sa pamagitan ng ating Panginoon buhat sa kamay ng mga Roman Empire. Pero marami po ang magkiklaim na sila ang Misaya. Kaya bull po sa 1st and 2nd century, ang dami pong nangaral patungkol sila ang Kristo. Pag sinabi pong Kristo, ang ibig sabihin po ng Kristo ay tagapagligtas. At maging sa ating kapanahonan, napakarami po ang nagpapanggap na sila ang tagapagligtas. Pero po diyang mga ngaral na sinasabi na pag kayo sumama sa akin, kayo maliligtas. Meron pong relihiyon na kung ikaw ay sasama sa kanila, sila ang magliligtas. At meron din naman tao na sinasabi niya na siya na daw ang Kristo. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, sa 1st and 2nd century pa lamang, ito na po ang kanila nasubukan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mailigaw. Marami magsasabi na sila ang Kristo, sila ang Misaya, pero sabi doon, mag-ingat kayo. Many claim to be Misaya, sabi doon sa verse 11, at magkakaroon ng malalakas na lindol at iba't ibang dako ay nagkagutom at nagkasalot at nagkaroon ng mga bagay na kakilang-kilabot at lahat ng mga tanda sa tinatawag na dakilang tanda mula sa langit. A wide variety of cosmic and natural events will happen. Kaya marami po ngayon na nagbabase sa mga galaw ng mga bituin. Sapagkat sinabi rin sa salita ng ating Panginoong Hesus, mismong sa bibig ng ating Panginoon, na tingnan ninyo ang langit. Meron kayong makikita ng mga tanda buhat sa buwan, sa araw at sa mga bituin. At ito ay sinabi ng ating Panginoon na before the end of time. Bago po mangyari ang katapusan ng panahon, ay mayroong mga tanda. Yan po ang una, mga kapatid, signs before the end. Pangalawa, ito naman yung the events that will happen before the signs. Meron po sinabi na palatandaan bago dumating ang katapusan, pero dito naman po ay makikita natin na merong mangyayari, merong kaganapan bago mangyari ang signs. Bago magkaroon ng palatandaan, meron munang mga pangyayari. At yan makikita natin sa verse 12 hanggang 19. Verses 12 to 19, datapat tayo datapat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya sinabi po doon na baliktad din. Dapat kasi ito ang 8 to 11, ang nangyari ito 12 to 19. Bago daw mangyari yung 8 hanggang 11, dapat munang mangyari, magaganap po na itong verses 12 and 19. Dapat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay uhulihin kayo at pag-uusigin kayo na kayo ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan na kayo dadalhin sa harapan ng hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito'y magiging patutuo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayari, masasalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalip. Next. Dapat kayo ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo at kayo kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kaya the events that will happen before the sign,
Ito po ay naranasan na pakitaas mo sister yung may, yan, isa pa. Yan. Yes, yun na nga. Yan. Bago pala mangyari yung 8 and 11, 8 to 11, yung sign before the end, meron muna mangyayari na sabi po doon, ipe-persecute kayo. Kayo ay uusigin dahil sa aking pangalan. At ang ating Panginoong Hesus ay nag-predict na kayo, na sila ay aarestuhin at sila ay magsasuffer ng iba't ibang kaparusahan, ang lahat ng mga alagad. Haharapin nila mga pagsubok. Nabasa po natin sa Acts chapter 3 hanggang chapter 5. Doon sa chapter 7, verse 21 to 28 sa sinagoga. Ayan, tingnan nyo mga kapatid. Si Apostol Pablo at si Barnabas. Nang sila po ay nagmisyon, sila po ay napaharap sa mga hukuman. At ang sabi po doon ay itinuro sila ng kanilang mga kamag-anak, ng kanilang mga magulang. Ang mga tao yan ay nangangalan ng taliwas sa aming pong relihiyon. Pero ang sabi po mga kapatid, ayon sa kasaysayan, ang lahat ng mga bansa ay nakabahagi. Sila mismo ay nakaalam kung sino ang responsible for the massacre of the disciples. Alam po natin mga kapatid kung sino mga pumatay sa mga yan. Ang pumatay po sa mga mangangaral, ang pumatay sa mga lingkod ng ating Panginoon ay mga taong mayroong relihiyon. Mga taong ang iniibig lang ay kanyang sarili. Mga taong hindi nakakilala sa banal na Espiritu. Bagamat sila ay nakakaalam ng patungkol sa Diyos, pero hindi nila nakilala ang galaw ng banal na Espiritu sa mga alagad ng ating Panginoon Jesus. Hindi nila kinilala ang pangalan ng ating Panginoon. Yan ang kinikilala nating kaaway ng gawain ng ating Panginoon. Pero sabi po doon sa verse 15, binigyan ko kayo ng mga labi na mayroong karunungan. Ang sabi po doon, will be given by the Holy Spirit that was promised. Sa Acts chapter 4, verse 8 to 14. Ipinangako po doon na ibuka mo lang ang iyong bibig. Huwag mo sabihin na wala kang anak, katulad ni Moses. Ang sabi ni Moses, siya daw po ay buluon, pero ang sabi ng ating Panginoon, sinong gumawa ng iyong labi? Ibuka mo lamang yan. At ang sabi doon sa Acts chapter 4, nang ibnuka ng mga alagad ang kanilang mga labi, ang banal na Espiritu ay nangusap at nagpahayag ng patungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung mabasahin po natin ang Mateo chapter 5, verse 10 to 12, ito dapat pinangahawakan ng mga alagad ngayon. Yes. I-steady mo na dyan, sister. Tingnan niyo po, si Apostol Pablo po yan. Si Pedro yan. Mismo ang nagpapatay kay Apostol Pedro, mga tao may reliyon ng iba doon, mga kamag-anak kanya. Si Pedro po ay ipinako sa krus, pero upside down. Siya po ay nakabaliktad. Na ang ibig sabihin, ang Kristyanismo ay tinatawag. Ganyan din mga kapatid, hindi man tayo pinapako physically, pero yung buhay natin ipinako na. Ipinapako na ng daigdig na ito, dinidisregard na nila tayo. Ang sabi ko nga, nakita ko sa Facebook, ang mga Kristiyano ay wala ng karapatan. Sinasabi na, kayong mga Kristiyano, totoo, na wala na kayong karapatan na lumanghap ng hangin sa daigdig na ito. Ibig sabihin talaga, persecuted na po tayo in the name of Jesus. Tahimik pa lang yan. Tahimik pa lamang yung mga dambuhan ng relihiyon na yan, pero pag dumating na, yung world order, may world order yung order na ang mga mananampalataya patayin. At gagawa na po sila ng isang relihiyon. Alam niyo po, si Obama, may nag-declare na ang Amerika maging Islam. Ang sabi po niya, walang isang pinakamatamis na panalangin kundi ang panalangin ng mga Muslim. Kasi si Barack Hussein Obama, siya po ay taga-Kenya, siya po ay galing sa Muslim. Now, siya lang po ay nakapag-aral sa Amerika, doon siya lumaki, at siya natuto ng Western, pero sa puso niya, mga kapatid, ngayon lumalabas na pwede niyang isama for his power as a president, pwede niyang isama ang Islam sa bansa ng Amerika. Makikita niyo mamaya na kung ano mga pinagagaluan na ni Obama. Now, you will be betrayed. Ang sabi doon, kayo ay itatanggi nila, kayo ay itatrade rin. Hallelujah! Pero sabi sa Mateo chapter 5, verse 10 to 12, mapalad ang mga pinag-uusig sapagkat nasa inyo.
ang kaharian ng Diyos at magana kayo. Rejoice, mga kapatid, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa atin at malapit na itong dumating. Kaya para sa mga mananampalataya, kusigin man tayo ng daigdig na ito, gumalaw man ang sanlibutan against us, makaranas man tayo ng iba't ibang pagsubok na naranasan, mga kapatid, dito po sa event that will happen before the sign. Bago pa lang mangyari, mga kapatid, persecution, bago mangyari yung tinatawag na signs before the end. At nangyari na po yan sa mga mananampalataya. Sabi po ng verse 19, it leads to eternal life. Yung palang mga naranasan, mga kapatid, ng mga mananampalataya, at yung mararanasan natin bilang mananampalataya, ito pala ang magdadala sa atin para sa buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng chapter 9, verse 24, whosoever will save his life shall lose it. Whosoever will lose his life for the sake of my name shall save it. Kaya mga kapatid, huwag kang matakot na mula ngayong buhay. Kung ikaw ay natatakot na mula ngayong buhay, lalo mawawala yan. Pero doon sa hindi natatakot na mawala ka niyang buhay, ay bibigyan siya dahil sa pangalan ng ating Panginoon ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. The event that will happen before the sun. Yan po. At nangyayari na po yan, mga kapatid. Nangyari na po yan at yan po ay nangyayari. Para po mag-eksakto ako isang oras, pupunta po tayo sa number 3. Ang una po ay sign before the end, and the event that will happen before the sign. Ang pangatlo po ay the sign that the end is near. Kaya po dinidiscover na po ngayon yung tinatawag na transhuman. Ibig sabihin po ng transhuman, hindi ka na kumpletong tao, kundi nilagyan ka na ng sahayo para yung kalusugan mo, pati yung iyong cells ay bumata. Kaya sa panahon po na ang tao ay tumanggap ng mark of the beast, babata, at tatalino. Pag sinabing transhuman, meron ka na naka-insert na machine sa iyong katawan. And that is the mark of the beast. Doon sa ayaw niya sa kanang kamay, sabi doon yung iba ay magpapatatakay sa loob. Andun po yung i-insert po yung RIP, yung tinatawag na microchip. Kaya, ayaw po. The sign that the end is near. Chapter 21, verse 20 to 24. Datapot pagka nakakita ninyong nakukugkog ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayon talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, yung boundary ng Palestine, gusto nang sakupin ngayon. May mga army na. Basta nakikita po natin na yung boundary ng Jerusalem ay may mga army na. Kunwari na yung giri sa Syria pero gusto niyang talagang girahin ang Jerusalem. Kunwari lang yung mga boundary yan na sila nagkakagira pero ang gusto talaga nilang pasukan ay Jerusalem. Kung magkagayon talaga sa sininyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na, wawasak talaga yun. Sinabi ng ating Panginoon yung magagandang templo, yung magagandang mga bato niya na pinagpatong-patong, walang bato na makikita nakapatong sa kapwa bato. Yan po ang pagkawasak ng Jerusalem. At yan ay mangyayari. Kung magkagayon ang mga nasa Judea ay magsitaka sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas, at ang mga nasa parak ay huwag magsipasok sa bayan. Kaya mga kapatid, makikita na sinasabi po dito ng Panginoon na merong tropo lamang ito sa loob ng Jerusalem. Jerusalem na mga kapatid, yan ang gusto makugbog ng mga Gentile. Yan ang gusto mapasok ngayon ng mga taong makasalanan, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nakasusulat. Mangyayari talaga. Upang maganap ang mga bagay na nakasusulat. Ito po yung Gentile era, pero tingnan po ninyo, lalaktaw po ako sa 25 hanggang 28. Punta muna ako sa 29. Ganyan po Kaya pag binasa mo po yan, medyo, pag
Yung iba po kasi ngayon ng mga nagpipredict, binabasa nila ng dire-diretso, kaya nakakapag-predict sila ng iba doon sa nais ipahayag ng salita ng Diyos. Kasi ganyan si Jesus. Yan ay lumulokso siya. Pero bago po mag-20, nag-29 muna. Doon sa 20 to 24, verse 20 to 24, bago tayo mag-25, to 28, mag-29 muna tayo. At sinalita niya sa kanila isang talinghaka. Pero may parabola pala ang ating Panginoon. Masdan ninyo ang puno ng igos at lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangdadahon na sila, ay nakikita ninyo na nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Ito'y isa, mga kapatid. Ang gospel center dito nakatingin. Ito po ay ilang panahon na nakaraan. Ito po ay atin ng tiningnan at atin ng tinunghayan na masdan po natin ang puno ng igos at lahat ng mga punong nasa sa paligid. No? Ang ibig sabihin, masdan lagi natin ang Jerusalem. Tingnan po natin ang Israel sapagkat yan po ay puno ng igos at yung lahat po na nangyayari sa paligid niya, yan po ang iba't ibang bansa. The United Nations. Anong sabi po doon? Pag nagdadahon, ang bansang Israel po, mga kapatid, sila po ay nagdahon na nung sila po ay may tayo na bilang isang bansa na 1948. Sila po ay nanagana na, nagkaroon sila ng tinatawag na growth of nationalism. At hindi nyo palapansin, mga kapatid, buhat ng mga 1950, 1960, 1970, up to 1980 hanggang 1990, at maging our present time ng year 2000, nakita po natin ang growth ng nationalism ng iba't ibang mga bansa. Umunlad ang Singapore, umunlad ang China, umunlad ang Japan, umunlad ang Korea. Nagdahon sila, mga kapatid. At maging ang Europa, maging ang Saudi Arabia, maging ang Middle East. Hallelujah. Nakita po natin, maging ang Middle East, maging ang Dubai. Ang Dubai ay makikita po natin na sila po ay isang disyerto lang. Ayon po doon sa history nila, sila po ay parang isa lamang port. Ang Dubai po ay tabing dagat, port lang sila ng merchandising. Pero tingnan po natin, ang sabi ko, ang puno ng igos at ang mga puno nasa sa paligid, the United Nations, pag nakita nyo nagbubunga, ang sabi po doon, at nalalaman ninyo na sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Kaya ang ibig sabihin ng tag-araw ay yung tinatawag na kaunlaran ng nationalismo ng bawat mga bansa. Hindi lang tayo nakasama, mga kapatid, sa pagmunod na yan. Talaga palang itinakda na sa banal na kasulatan na lahat ng mga bansa ay magdadahon. Pero hindi naranasan ng bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, tuyo pa rin ang bansang ito. Kailan kaya tayo magdadahon? Kailan kaya magkakaroon ng growth of nationalism? Kailan kaya tayo makakaamon sa kahirapan? Pero hindi balik, kapatid ko, sa Panginoon may ibang plano ang Diyos sa bansang Pilipinas. Sapagkat sa bansang Pilipinas pala, ang growth natin hindi sa financial, hindi sa ekonomiya, kundi ang growth ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi sa spiritual. Maraming Pilipino ang gagamitin sa kaharian ng ating Panginoon sa huling araw. Nais ko pong ipakita sa inyo yung video ng 25 and 26. Verse 25 and 26. Sister, mamaya, 25 and 26 po. Balik po tayo dun sa verse 25 and 26. Yes. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. Ito na mga kapatid, dahil na tayo the sign that the end is near. At sa mga lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at ng mga daluyo. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Tingnan natin kung nasa saan ang 25 and 26. May papakita po akong footage. Amen. Pwede pa, papatay pa ba natin ang ilaw? Pwede patay natin ang ilaw para makita po nila.
dalawang barako. Baka mapatayan yung ano. Sa dulo. Alin? Sa dulo. Yan. Yes. Tsaka isa. Yan. Yan. At least 27 people have died in attacks across Iraq. 2 car bombs exploded in the southern city of Basra, and in southern Baghdad there were car bombs in 6 different locations. In the northern city of Mosul, gunmen shot dead 6 policemen at a checkpoint. All of the attacks were aimed at Shiite Muslims. In northern India, at least 23 people have been killed, with up to 50 others missing after 3 days of torrential rains and monsoon flooding. Uttarkashi in Uttarakhand state has been hit hard. This dramatic amateur footage shows intense fighting in Syria as the civil war escalates. In one part of the footage, rebels can be seen targeting government tanks along the Damascus airport highway and fighting in the street of the Asali district. Whilst the fighting continues, international leaders have struggled to reach an agreement on how to resolve the 2-year conflict. Their anti-government protests now heading towards a 3rd week. Riot police arrested more than 80 people as the silent protest of a lone man in Istanbul took social media by storm, inspiring copycat demos across the country. At least 1 person has died and dozens have been injured as protests continue across Brazil. The FBI are using drones on US soil. The admission by the agency's director has sparked further debate over privacy versus security in the USA. President Barack Obama admitted in May to the use of armed drones abroad, but authorities said domestic unmanned aircraft did not carry weapons. FBI Director Robert Mueller was put on the spot at a Senate hearing by a Republican senator on Wednesday. Does the FBI use drones for surveillance on U.S. soil? Yes. Drones could become a part of the surveillance landscape very soon. Drone use guidelines are currently being sketched up, but many Americans are beginning to ask what price they must pay to live in the land of the free. For the second time in a week, participants at the Swiss Federal Gymnastics Tournament in Biel in Switzerland had to flee as storm winds of 130 kilometers an hour swept through the site. Epidemiologists investigating a new respiratory virus that has killed 38 say it spreads easily between people and is more deadly than SARS. More than 60 cases of Middle East respiratory syndrome have been reported so far, mostly in Saudi Arabia. Parts of France are on orange alert as savage storms leave a trail of destruction in their wake. The southwest region is on storm watch as the unseasonal tempest-like weather claims a 3rd live mini tornado struck the Côte d'Or region, laying waste to 60 houses and leaving 50,000 homes without electricity. In the French Pyrenees, flash floods showed no mercy, sweeping away all in their path. Wine producers say this year's harvest was ruined in a matter of minutes after giant hailstones hit vineyards. An all too familiar sight for many Europeans, anti-austerity protests in Greece, Spain and Germany. Gay marriage demonstrations in France, and now anti-government protests in Turkey. Whatever the occasion, for these European governments,
Tear gas is the answer. The Geneva Convention prohibits the use of tear gas in international war, and yet it's perfectly legal to use against civilian populations. We've seen tear gas being used increasingly and extensively, particularly because of the intense civil unrest which is developing across Europe as a result of the economic crisis. You see the increased levels of a regime which is attempting to suppress the protests of people. This morning, heads in England are spinning after this time-lapse video appeared to capture an ancient Egyptian statue doing the same thing, spinning. This, they say, is no night at the museum. Curator of the Manchester Museum says this is not sleight of hand. Instead, he says it's a 1,000-year-old statue seemingly turning its back on onlookers. Scorched earth in Arizona, where at least 19 elite firefighters have been killed battling a fierce wildfire. Part of the crew, known as Hotshots, they were trying to contain the flames on Yarnell Hill. The blaze is one of the US's deadliest and the worst in Arizona's history. Waves as high as 7 meters flooded homes and businesses on Chile's coastline. The extreme conditions started on Wednesday, with weather experts warning they could last until the weekend. About 120 kilometers west of the capital, Santiago, the wave washed over sea defenses, flooding coastal streets and damaging homes and businesses. At least 12 people have reportedly been killed in the Egyptian city of Alexandria as tensions continue to boil over the removal of President Mohamed Morsi. Violence erupted between Islamist supporters and opponents across the country. The unrest left at least 30 dead in all and many more wounded, according to officials. Here in Cairo, 3 hours of street fighting rocked the capital. Plumes of smoke and gas spewing out of